ang dami kasi nagsasabi from left to right na, Ryle, why don't you try this? Why don't you try that? So, sa akin, oo nga no, maraming naniniwala sa akin, pero parang ako may doubt ako sa sarili ko. Yes. So, doon ko nalaman na parang, why not to try? Nagkakaedad na tayo, tapos parang hindi pa natin napapakita kung anong meron tayo. Okay. So, ako naman, siyempre, gusto kong makilala din ako at may pakita kung ano ba yung meron ako. Tayo ay Pilipino, naiiba sa buong mundo. Palaban pero may puso. Pilipino, kahit kwento'y di nagbabago. Welcome sa Kwentong Pilipino. Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong tatak Pilipino. Isang karangalan po na mula po sa mundo ng aming online streaming sa Kumu ay makakasama po natin at makakapanayam ang isa sa mga hinahangaan po doon. Ngayong araw po ay makakausap natin Mr. Ryle Mendez. Hello, Ryle. Hello po, good afternoon. Okay. Unang-una, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. So, tayo ay nagkikita na sa Kumu, di ba? Babalikan ko yung noong nagkaroon ng pandemic, no? Paano ka napadpad doon sa Kumu? Yung Kumu yung naging outlet naming mga, of course, syempre, music lover at singers na kung saan meron kaming stage kahit na pandemya. Ayun. Pero actually, during that time, hindi pa po ako active sa industriya na to. So, ano pa lang po ako, tinatry ko pa lang din yung sarili ko, tinetest ko pa lang din. And then, may nakapansin sa akin, producer po yun sa United States, and sinabi niya sa akin na may potential ako to compete to international. And then, hindi naman ako naniwala. And then, siguro, after 3 years pa bago ako naglakas ng loob na mag-audition sa World Championship of Performing Arts. So, luckily, na-accept po tayo doon. But before that po, I tried national television, which is yung tawag ng tanghalan. And of course, yung stint ko sa Bida Star Singer. Yan, sa Star Hunt Bida Star Singer ako. Yung grand finalist po ako doon. And then, I decided to compete na po sa international. Okay. Ryle, bago natin puntahan yung pangarap mo na maging isang mga awit, no? At lahat naman kayo ng mga awit ay nais mong maging sikat na mga awit. So, paano mo nalaman na ikaw ay may potensyal na maging isang mga awit? Unang-una sa lahat, ako personally, hindi ko talaga in-expect na meron akong potential. Parang naisip ko lang na ang dami kasi nagsasabi from left to right, everyone yung mga nasa paligid ko na, Ryle, why don't you try this? Why don't you try that? So, sa akin, oo nga no, maraming naniniwala sa akin, pero parang ako may doubt ako sa sarili ko. Yes. So, doon ko nalaman na parang, why not to try? And then, parang, oo nga no. Okay. Ilang taon mo nalaman na ikaw ay binigyan ng Diyos ng isang magandang boses? 5 years old, 6 years old pa lang, alam ko na gusto kong umawit. Pero syempre, as time goes by, may mga hindrance, may mga naging priority tayo during growing up, you know. Pero hindi ko pa rin sinara yung yung pagkakataon, yung passion ko na ipagpatuloy. At the age of 20, parang sabi ko kailangan ko syempre madaliin ko na. Kasi parang medyo nagkakaedad na tayo, tapos parang hindi pa natin napapakita kung anong meron tayo. So, ako naman, siyempre, gusto kong makilala din ako at may pakita kung ano ba yung meron ako. Kung mailalarawan ang iyong kabataan doon sa Nueva Ecija? Actually, Sir Buluroy, Nueva Ecija ngayon, doon ako nakatira dahil meron kaming relatives doon. But actually, I grew up in Magalang, Pampanga. Okay. And pinanganak ako muna sa Santa Maria. And then, nung 7 years old ako, nag-move kami sa Pampanga. So, growing up sa Pampanga, pinursu ko naman yung pag-awit. Like, nung high school, lamang kami ng ng singing contest. Okay. So,
kahit wala kami sasakyan, nilalakad namin yun, Sir Blue Roy. Magbabarkada kami, sasalang kami lahat. Bahala na kung sino makuha sa amin. Basta pag uwi namin, kahit isa, dalawa manalo, meron kaming pagsasaluhan na Oo. halaga. Naalala ko, hindi to singing contest eh. Shoutout kila Maureen sa mga kaibigan ko. Yung kapitan, nagbigay sa amin ng parang 500 pesos. Pero pinakanta lang kami tatlo. Yung ako, kapatid ko, si Raymond. Ako, tsaka si Maureen, yung girlfriend niya. During that time, bigyan kami ng 500 pesos. And tuwang-tuwa ako kasi yun yung unang-unang kita ko sa pagkanta ko. That was like 2005, 2006, mga ganun. So, tuwang-tuwa talaga kami. Kaya, medyo sinantabi ko eh. Nag-corporate muna ako. Tinry ko muna yung corporate world. Pero hindi ako masaya. Okay. Okay. Mga kaibigan, no, ngayong araw na to ay sineselebrate ni Ryle ang kanyang 26 na taon, no, ng kanyang pagkabuhay sa mundo. And bago natin pagpatuloy ang pakikipag-usap, nais kong batiin kita, no, ng maligayang araw sa iyo. And Maraming salamat. siyempre, manunod ako mamaya upang saksihan ng live, no, ang talentong hinangaan ko doon sa Online. mo, di ba? Sa palagay mo, ano ang meron ang boses mo na wala yung ibang mga awit? Kung tutuusin talaga po, is marami akong kaboses. Distinct yung boses ko siguro dahil, parang ako lang yung merong parang mataas at matinis sa boses, tas medyo rough. Ganon. So, siguro yun yung pagkakaiba ko sa ibang mga singers. So, yun po, Sir Blue. Kung papipiliin ka, hanggang sa pagtanda mo ba, gusto mo doon ka pa rin sa Pampanga? Opo, kasi doon ako namulat eh. Tsaka doon ko naranasan ang hirap ng buhay. Hindi madali naging buhay namin sa Pampanga. Pero ang sarap, ang sarap balikan na lusa ka doon ka sa pinaka bottom ng buhay mo, pero hopeful ka na merong mangyayari paglaki mo. Ganon. Yun ang gusto kong balikan. Sa tingin mo ba, ikaw ay handa nang harapin ang mundo na pinapangarap mo, which is ang malaking entablado ng musika? Una pa lang, alam ko na hindi madali. Hindi madali ang industriyang ito. Maaring mabash ako, madaming mag-judge sa akin. Pero handa na ako eh. Confident na ako na parang hinug na ako para dito. Okay. Kumbaga, dun lang tayo dun sa goal natin na makapag-inspire pa ng maraming tao at marinig pa yung tinig ko at syempre at higit sa lahat maiahon din ang pamilya ko sa kahirapan. Okay. Kasi hindi naman po kami pinanganak na Ikaw ba, pinagdudahan mo ang sarili mo na kaya mong pasukin ang mundo ng musika? sobra. Kaya nga po naging huli na parang later in life ko na rin na napag-decide na mag-pursue ng music. So talagang duda ako sa sarili ko. Pinakinggan ko lang yung mga tao nasa paligid ko at yung mga tao na naniniwala sa akin. Ikaw ba naniniwala ka na ang panlabas na kaanyuan ng isang mga awit ay mahalaga upang maipresenta sa publiko? Ayokong maging impokrito or stupido sa aking sagot. Isa po yan sa tinitingnan ng mga tao. Ngunit, syempre, panglabas lang yun eh. Doon tayo sa ugali talaga at kung gaano kagaling ang isang talent na katulad ko. So doon talaga tayo fina-follow at hinahangaan ng mga taga-suporta natin. Kumusta ang puso mo pagdating sa tiwala na ibinibigay sa iyo ng mga taong ito? Sobrang grateful po ako sa lahat, sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay na natatanggap ko sa mga taong sumusuporta sa akin, mula kila Direk, sa pamilya ko, sa mga taga-suporta ko. Kahit maliit, malaki man yan, pag pinagsama-sama yan, sobrang, alam mo yun, bukol to sa loob ko na sinasabi ko, sobrang salamat kasi hindi lahat binibigyan ng pagkakataon na suportahan ng ganito. Kasi may mga artist na sobrang galing pero hindi nabibigyan ng pagkakataon na suportahan. So ngayon, habang meron akong mga tao na sa paligid ko sa akin at nagtitiwala, yun, grateful na Ikaw ako. ba, kasama ba dyan sa lakas ng loob mo ng paglaban at pagpasok sa mundo ng musika ay yung tanong na maaring matanong ang iyong pagkatao? Ako wala naman akong problema kung question nila yung pagkatao ko. Basta ang binibigay ko is yung talento ko at kung paano ako mag-perform sa stage. Yung pagkatao ko, akin na lang yun. Kung pag-usapan nyo, okay lang. Wala
wala akong say doon. Kasi public figure ako eh. Binigay ko yung sarili ko sa publiko. So kung anong pag-usapan man nila ako, okay na ako doon. Hindi na ako sasagot. Pero ang importante, makapagpasaya tayo ng tao. Okay, ayan, di ba? Yun ang mas mahalaga talaga, no? Yung nakakapagbigay tayo ng saya, no? Sa pamagitan ng mga talentong binibigay sa atin ng Diyos, no? Try ito. Ano ang awit ng buhay mo? Maghintay ka lamang. Napakaganda, di ba? Kaninong version ba yan? Sa akin kaibigan na si Alvin. Okay. Kung maaari ba kaming bigyan ng kahit acapella, maghintay ka lamang. Sige po. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. O, di ba? O, di ba? Yan ba? Di ba mas mahalaga yung talento na naibibigay? At alam mo yung maghintay ka lamang ay napakagandang kanta, no? Opo. Na naglalarawan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Depende kung ano ang pinatutungkulan mo nito. Opo. Ikaw, sa letra, no, na binubuo ng kantang yan, saan pa mas napifeel ni Ryle yung kanta? Anong linya doon sa maghintay ka lang? Yung mismong maghintay ka lamang. Kasi naniniwala ko sa God's perfect time. Kahit na sobrang tagal mo na sa industriya, basta ginagawa mo yung puso mo doon, yung passion mo, at hindi ka nagsasawang gawin yun. Darating, ibibigay ni Lord yung pinaka-break mo, breakthrough mo doon sa passion na ginagawa mo. Basta binibigay mo lang lagi yung best mo at syempre yung purpose mo as to make people happy. Babalikan ko lamang, no, noong tayo ay nag-uusap lamang, no, ng panandalian sa Kumu, at naimbitahan kita na maging bahagi ng aking content doon na Kumu interview at hindi na natuloy dahil nagkaroon ng mga technical issue. Noong sinabi ko ba na ako'y manunood at humingi ako ng kaunting oras na ikaw ay makapanood, anong unang tumakbo sa isip at puso mo noon? Kasi, di ba, ito yung unang pagkakataon po namin talaga na magkita ng personal ni Ryle. So, sobrang saya ko po kasi syempre, ito po walang halong showbiz. Kasi si Sir Blue Roy, isa yan sa mga taong unang pumasok sa stream ko. Talagang sabi ko, naalala niya pa ako i-invite. So ako, grateful ako, sabi ko, lagi akong grateful, whether small or big, yung mga blessings na binibigay sa atin ni Lord. So sobrang grateful po ako na isa ako sa mga gusto niyo pong makilala at ma-interview ng personal. Kasi sino ba nang wala pa po akong pangalan. Ayun po. Ikaw ba, anong bahagi ng buhay mo ang maituturing mong pinakamadilim na bahagi nito? Growing years, mga siguro, ako, 11 years old until 16. Because, of course, sobrang dilim doon kasi yung stepfather ko at hindi kami nagkakasundo sa Pampanga ito. So, parang, syempre, andyan yung pumapasok ako ng medyo may pasa ako sa katawan. Tapos, syempre, hindi mo kadugo yung kasama mo sa bahay. So, for me, ang hirap lumaki ng hindi kayo magkakasundo. Kaya sabi ko, yung mga broken families, dapat kailangan pag bumuhay ng pamilya, kailangan panindigan nyo. Kasi yung mga bata pa yung magsasuffer. Tulad ko, lumaki ako sa hindi magandang surroundings ng bata ko. So sana hindi na yun mangyari sa mga susunod pang generasyon. Okay, di ba? Kung may pinakamadilim na bahagi ng buhay, ano naman ang maituturing mong pinakamasaya na bahagi ng kwento ng buhay? Eto na to mula nung nag-W ko pa ako, kasi it's fulfilling for me, to step on the stage, dala ang flag ng Pilipinas, and also, mag-celebrate ako ng birthday ko with my fans and sa mga achievements ko. Ito na yung parang highlight na to ng aking buhay, siguro. Ngayon na ikaw ay binubuksan ng pagkakataon, no, na pumasok sa mundo ng musika, sino mga pinapangarap mong maka-duet or maka-collab na mga sikat nating mga awit niya? Siyempre, unang-una na dyan, ang tag-iisang Sarah Geronimo. Okay. Sarah, gusto kong maka-duet ka, of course. And siyempre, si Sir Eddie,
Ayan. Sa international, of course, Bruno Mars and Ed Sheeran. Sana maka-collab ko din sila. Ayun, of course, the one and only SB19. Bilang Pilipino, anong kwento mo bilang Pilipino na maaaring kwento rin ng ibang Pilipinong nanonood sa atin? Lahat tayong mga Pilipino naghahangad ng kabutihan para sa pamilya natin. Ako. Yun ang kwento ko na sana sa ginagawa kong ito may pagmalaki ng pamilya ko at mabigyan ko sila ng gandang buhay sa mga susunod pang mga taon at Okay. Bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon, no, Ryle, ito ang huling tanong ko para sa iyo. Kailan ba dapat ang isang Ryle dapat lumuha? lumuha. Yes. Siguro ayoko isipin. Ayoko mawala yung parents ko. Kahit na hindi lahat naman perfecto, pero ayoko mawala yung parents ko. Gusto ko maging ayos pa din sila kahit hiwalay na sila. Yan lang po yung maikli nating pakikipagpanayam, no, kay Ryle. And ako po ay personal na nagpapasalamat kina Direk and kay Ryle, no. Sana po, no, ang mga ganitong mga talentong Pilipino ay suportahan po natin. Lalo't sila po ay nangangarap din na makuha, no, ang kanilang mga pangarap. Sa muli po, no, ito po yung kauna-unahan na magiging episode natin sa Kwentong Pilipino na magiging bahagi na po ng aking routine, no. Sana po ay nabigyan ko po kayo ng isang kwento na nagmula po sa isang nangangarap na mga awit, si Ryle, na nagmula po sa Pampanga. Maaari mo nang imbitahan din ng mga nanonood na ano ang magiging ganap mo after nitong konsyerto. At po, sa mga viewers po na Serve Blue Roy, ayan po, inibitahan ko po kayong lahat na suportahan ng aking newest single, I Love You Too, entitled I Love You Too. Ayan, pa-release na po yan sa July 1st this year. So, magkita-kita po tayo always dito sa Viva Cafe. Just follow me at Ral Mendez Official sa IG, sa TikTok, at sa Facebook po. Maraming salamat. Okay. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating paglalahad ng mga kwentong Pilipino. Naiiba sa buong mundo.